at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan. Narito na ang Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Destino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay 1 linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina. Hi, ako po si Rina Liliantos, 29 years old, taga Sariaya, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko, gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po 1 linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay ipinahinaplas po sa akin likod kung saang parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium. Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun nga po, ilang araw lang sa paggamit yun ng magnesium, ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong Yasmag Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman ang bango niya ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan, and then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman ako sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa, at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo aksi at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Hanap mo
ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Now, we are Talakayin, biggest destruction of dangerous drugs worth 1. rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan,
Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online. Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! So magandang hapon mga kaibigan at welcome sa Friday edition ng programang Tropa. Okay, talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, Tropa. At syempre mga kaibigan, ako inyong kasama, kakwentuhan, ka-jamming, kakosa, ka-Dabargats, ka-TFC, Rosel Lopez. At kasama natin syempre sa technical side si Joshua Baltao. At kanina may pinuntahan nga po kaming weekly forum, no, ni Joshua diyan po sa Quezon City. At kung saan po ito po yung diretsahang pananaw, no? Isang weekly forum na kung saan syempre ay nagiging guest po dito ay yung ating mga tumatakbo ngayon na mga kandidato, national man o maging panlokal. At syempre pinag-uusapan diyan yung kanilang ginagawang pagtakbo, no? Ano ang kanilang advokasya, ano ang kanilang mga plataforma, at ano ang kanilang gagawin kung sakaling sila'y maluklok sa pwesto. At dun nga, mga naging bisita nga po dyan ay itong sina Councilor Aspirant Lou Fidelan ng Lungsod ng San Juan. At ganyan din si Joseph Kadsawan ng FPJ-PM. At syempre dumating din kanina itong si Atty. Larry Gadon, senatorial aspirant, at siya po ang inendorso ng Kapisanan ng Bagong Lipunan o KVL. Yan po. Siyempre, after nung mga forum, mga pag-uusap, no, ay siyempre po nagkaroon ng tinatawag na Q&A, no, kung saan po ay nagtanong yung mga miyembro ng media na nandun po sa nasabing forum. Siyempre, hindi ho maiiwasan yun, lalo pa kung ikaw ay tatakbo. Ba't ka ba tatakbo? Di ba? Ganyan naman kahit naman sa mga lokal sa mga LGU, bakit ka ba tatakbong mayor? Bakit ka tatakbong congressman o vice mayor? Ba't ka tatakbong konsyal ng lungsod o ng inyong bayan? Meron bang mga dapat baguhin? Meron bang hindi pa nagawa ang dating administrasyon o yung dating namumuno kaya kayo tatakbo? So marami pong mga dahilan, no, kung bakit tumatakbo ang isang individual, lalo na kung halimbawa sa isang lugar, sa isang bayan, o sabihin natin dito sa bansa. Sabi nga marami pang mga dapat baguhin, marami pang mga dapat gawin, no, kaya nga may mga kandidato tayong tumatakbo. Siguro yung mga dating nakaupo, hindi nabigyan ng pansin yun at hindi yun nabigyan ng kaukulang pansin, no? Hindi nakita ng namumuno, kaya yun na sinasabi ng mga bawat kandidato. Okay, so mga kaibigan, at bago tayo magpatuloy, at batiin muna natin yung ating mga katropa peeps, no, nakanonood sa atin, si Bambo Garcia po ng Tugatong Malabon. Magandang hapon sa iyo, Boss Dem. At yung ang aking kabats, no, si Teresita Watt Roque ng Barangay Barita, dyan po sa Malabon, ay nanonood. Ba't may kandila, Teresita Watt? O nga pala, condolence nga pala, no, kay Titong, no, kay dating Barangay Kagawad, Eddie Digia. Ito po yung kanyang tito. Yan po ay kalugar natin dyan sa Malabon. No, pumanaw na nga ba? Tama ba, Pole? Okay, at yun, iba natin mga katropa, yung ating mga ka-LMT, no, sina Sir Romel Martinez, Miss Jackie Adahar, Ma'am Linda Villagonza, Sir Haji Crespo, si Doc Jojo Revilla, at si Sir Celito Reyes. Kaya magandang hapon sa inyo sa ating mga katropang licensed massage therapist.
At ganyan din yung mga katropa pips natin no, sa ibang barangay, no, katulad sa barangay Bayan-Bayanan, sa panguna po ni Barangay Chairman Ringo Felix. At syempre yung kanyang secretary, si Sec Mona Matias. At ganyan din si Kuya Eagle Michael Dautil, buhat po sa anong lugar nga yung inyo? Agusan del Sur. Tama ba, Agusan? Si Kuya Michael Dautil. Dautil, yun. At syempre yung ding ating mga katropa sa Bayan-Bayanan, sina Treasurer Renz Visconde at ang bookkeeper na si Idol Ruth Delfin at mga staff na sina Susan, si Ate Bibeng, si Rapi Flores, saka yung asawa niya. Tapos sino pa ba? Basta lahat po, yung EXO, si Unyo. At syempre yung mga barangay tanod. At ito, nag-PM na naman itong si yung tropa natin si Joey Messina. No? Pa-shoutout daw, at yun, sina-shoutout natin ang mga office mate niya na sina Charm, Misty, Badet, Judy, Chai, at PJ ng Wancho Ong and Company. Yun. So, magandang hapon sa inyo dyan, sa Wancho Ong and Company. Kila Charm, Misty, Badet, Judy, Chai, at PJ. Ang pagbati po, ang pagpapashoutout ay buhat po kay Pep Messina, kay Joey Messina, yung ating katropang with tantalizing eyes. Yan. Joke lang pare yung kilay mo. Okay, at syempre yung ating mga tropa pips din, no? Diyan sa ibang lugar, katulad sa Tugatog, Malabon, yung ating katropa na simpatikong kagawad ng Barangay Tugatog, Malabon, si Barangay Kagawad Sunny Dadad Pineda, na ngayon ay busy at abala dahil siya po'y nasa work. Sabi nga, if you want money, work. If you want more money, work. Ganun si Kagawad. At syempre po, yung ating kakiwanyans dyan, sina Barangay Kagawad Albert Gamayaw ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon. At gayon din, magandang hapon kay Sister Signer Kudal Asuncion na buhat pa ho sa Lawag City sa Ilocos Norte. Kaya magandang hapon po sa inyo sa lahat ng mga taga Ilocos Norte, sa mga kabagis natin dyan. Abay, magandang hapon. Ayun, sabi ni Ma'am Signer na imbagmanin mga matem mo, Carousel. Ay magandang hapon daw at magandang araw doon sa mga manonood natin dito sa Millennial Online TV. Tama ba yun, kabagis? Ayan, happy viewing daw. Yung ating mga kabagis dyan, dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Yung ating katropa doon, si Joel Cabusora Rigindi sa Ilocos Sur. Magandang hapon sa iyo, naimbag. Sabi nga naimbag. Manen nga, malem. Ayun. Happy viewing daw, happy listening. Okay, at syempre yung ating mga tropa pips yan sa Tugatog, dyan sa Francis, sina Enat, Isidro. Ay kanya mga kakosa doon, sina Richelle at si Sai. Ayan, at syempre si pangalan nitong kapatid ni Enat. Basta magandang hapon, tsaka doon sa yung tito. Okay, at syempre yung mga, nakita ko na naman kanina sa Facebook, yung mga Junakis, ni Barangay Kagawad Sunny Dadad Pineda, abay nagsuswimming na naman sa isang pool. Hindi ko alam kung saan pool yun. At magandang hapon din sa ating mga ibang tropa pips pa, na lagi nakatutok dito sa Millennial Online TV. At magandang hapon. Okay sa mga kaibigan, at wag na nating patagalin, alamin natin muna sa DOST Pag-asa yung lagay ng ating panahon dahil talaga namang kaya nga sa may summertime na, feel the heat, ika nga ngayong summer. Kaya ba'y alamin natin, baka mamaya katulad nung nakaraan, sabi ng ating mga weather specialist, ay meron daw LPA na pumasok sa bansa pero nakalabas na. Baka kaya nag-uulan nung nakaraan. At magandang hapon din kay paring Lito Canites ng Barangay Lungos dyan sa Malabon. Magandang hapon. At syempre yung katropa natin, ito po'y dating isang tawag dito, isa pong advocate, Tama ba yung sinasabi ko?
Sir Glenn Imata, no? Dati po siyang makakalikasan, no? Isang leader ng grupo na makakalikasan. Ngayon po ay tumatakbong City Councilor ng lungsod ng Caloocan, independent candidate, si Councilor Glenn Imata. Maganda nga po sa iyo, sir, at mabuhay ka po. Yan, at si Paring Tolits naman dyan sa Barangay Lungos ay isang negosyante na, no? Nandun siya. Okay mga kaibigan, alamin na natin sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon buwat sa ating katropa na weather specialist na si Benison Estareja. Panoorin po natin. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Bago tayo magtungo sa ating weather forecast, meron muna tayong mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Asahan pa rin ang epekto ng La Nina ngayong buwan ng Abril hanggang Mayo 2022. However, aasahan po na magiging mahina na ito. So ibig sabihin, hindi na natin masyadong mararamdaman yung higit sa normal na dami ng mga pag-ulan. Pagsapit naman po ng Hunyo o yung pagsisimula ng tag-ulan, babalik na muli sa neutral conditions ang ating karagatan. Para naman sa rainfall forecast natin for April, below normal for the provinces of Ilocos, Abra, most of Central Luzon, Cavite, Rizal, and Albay. Habang sa natitirang bahagi po ng bansa, either near normal or above normal rainfall ang mararanasan for April. Ilan sa mga karanas ng higit sa normal na dami ng ulan ay ang southern part of Central Visayas, gayon din ang Samar Province, Misamis Oriental and Lanao del Norte, gayon din ang Davao de Oro and Davao Oriental. At ilan doon sa mga weather systems na posible magpaulan dito sa may areas po ng Visayas and Mindanao ay ang easterlies, intertropical convergence zone, and worst case scenario, yung low pressure areas and tropical cyclone. Speaking of tropical cyclone, for the month of April, katulad din po nitong mga nagdaang buwan, 0 or 1 na bagyo ang ating aasahan. Same goes for May, 0 or 1 pa rin. Pero pagsapit po ng Hunyo o yung pagsisimula ng tag-ulan ulit, 1 or 2 na bagyo ang ating aasahan. And for July naman, hanggang 3 bagyo. Ang mga bagyo na pumapasok po ng ating Philippine Area of Responsibility tuwing April is meron tayong dalawang senaryo. Kapag pumasok ito sa silangan po ng Mindanao, mataas yung chance na ito ay nagla-landfall dahil tumatawid ito. Nagmo-move ito in the west-northwest direction at posibleng tawirin ang Eastern Visayas or Caraga region, then tatawirin ang natitira pang bahagi ng Visayas and Southern Luzon. Kapag naman mas mataas yung entry point ng mga bagyong pumapasok ng PAR like dito sa may silangan ng Bicol or ng Visayas, mababa yung chance na ito ay nagla-landfall. At pagkatapos niyang pumasok dito sa may Philippine Sea, is nagre-recurve na ito papalayo ng ating bansa. For today, asahan pong epekto ng iba't ibang weather systems, nagbabalik muli ang northeasterly surface wind flow o yung bahagyang malamig na hangin galing sa hilagang silangan. Ito po ay nakakaapekto sa ngayon sa extreme northern Luzon. Dito naman sa silangang parte ng ating bansa, ramdam pa rin ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Ito po yung madalas na nagdadala ng mga localized thunderstorms sa mga lugar facing the Pacific Ocean. Meron din mga pag-ulan dito sa natitirang bahagi ng ating bansa at ito ring easterlies ang nagdadala po ng mainit at maalinsangan na panahon. Sa ngayon, wala pang direct effect ang intertropical convergence zone pero patuloy po natin itong minomonitor dahil ito yung magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao and even Visayas over the weekend. Wala tayong binabantayang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa Sunday pero possible po dito sa intertropical convergence zone is may mabuo na low pressure area na again, posibleng tumawid dito sa may Visayas, Mindanao, and even Palawan. Ngayong araw, asahan po ang maulap na kalangitan na sasamahan pa ng may hinang ulan sa Batanes and Babuyan Islands. Epekto po yan ng northeast wind flow. Pero dito sa natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, aasahan pa rin natin ang may kainitan na tanghali. Epekto po yan ng easterlies. In Tuguegarao po, posible ang hanggang 35 degrees Celsius. Sa Metro Manila, kung kahapon po, nagkatala tayo ng 36 degrees Celsius sa Science Garden,
Possible din po maglaro muli from 35 to 36 degrees Celsius yung temperatura pagsapit ng tanghali. And in other areas such as sa Legazpi hanggang 32 degrees, sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius at sa Ilocos Norte naman po hanggang 32 degrees Celsius. Mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan dito sa Luzon, sa eastern part, sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region, Oriental Mindoro, and northern and central portions of Palawan. Sa ating mga kababayan po sa Caraga Region at dito sa may southern Leyte, asahan po yung maulap na kalangitan na sasamahan pa ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms ngayong araw. Epekto po yan ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. In other areas of Visayas, dito sa may eastern part, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan simula po sa tanghali hanggang sa gabi. Epekto rin yan ng easterlies. And in other areas sa Bohol, mataas din po ang tsansa ng ulan simula sa tanghali, sa may southern Cebu, sa Capiz and sa Aklan, meron din mga localized thunderstorms. In other areas, partly cloudy to cloudy skies at mainit sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa natitirang bahagi ng Mindanao, mananatiling mainit din po simula pa lamang ng early morning dito sa may Zamboanga City, 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Davao, 25, posibleng umakyat sa 34 degrees Celsius pagsapit po ng tanghali. Partly cloudy to cloudy skies in general sa umaga, then pagsapit po ng tanghali, nagiging cloudy na. Sa hapon hanggang sa gabi, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms for the entire Mindanao. So mag-ingat po sa mga pagbaha or landslides. Dahil sa pag-iral ng northeast wind flow, meron po tayong gale warning or babala ng mataas na alon. Hanggang 4.5 metro or halos 2 palapag ng gusaling taas ng alon sa baybayin ng Batanes, Ilocos Norte at northern coast of Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. And over the weekend, posible pa rin tayo magkaroon ng mga babala ng mataas na alon sa northern Luzon. Sa Metro Manila, patuloy pa rin po ang fair weather conditions. Wala naman tayong inaasahang tuloy-tuloy na malalakas na mga ulan at malakas na hangin. Yun nga lang, asahan po yung mainit at maalinsangan po na tanghali. Nasa 35 to 36 degrees Celsius yung ating highest temperature sa susunod na 3 araw. So mag-ingat po sa possible heat strokes, uminom lagi ng tubig. Kung lalabas man ng bahay simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, ay magdala ng pananggalang sa init. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, over the weekend, asahan ng maulang panahon, cloudy skies, madalas foggy at meron tayong mga light to moderate with at times heavy rain. So mag-ingat po sa mga pagguho ng lupa. For Monday naman, mababa na ang tsansa ng ulan, asahan ng fair weather conditions, maaraw na umaga, sa tanghali hindi rin kainitan hanggang 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, particularly sa Legazpi City at sa mga mamamasyal doon, Saturday, very ideal po ang pamamasyal, magiging maaraw, mababa ang tsansa ng ulan. Sa Monday naman, maaraw hanggang sa kuminsan ay maulap ang kalangitan, mababa din po ang chance ng ulan. For Sunday, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Sa atong mga kaigsuonan din sa Metro Cebu, Saturday, partly cloudy to cloudy skies tayo. As early as morning, merong mga localized thunderstorms, walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. Sunday, mostly cloudy skies naman. May times na nagpapakita si Haring Araw pero asahan din yung mas mataas na tsansa ng mga pag-ulan. At sa Lunes, asahan ng maulap na kalangitan. Epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone. Merong mga light to moderate with at times heavy rains. Mag-ingat po sa mga pagbaha or landslides. Panghuli sa atong mga kaigsuonan din sa Metro Davao, asahan po sa Saturday at sa Monday, sunny sa umaga hanggang sa tanghali, mainit hanggang 33 degrees Celsius, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Sa Sunday, asahan po ang epekto ng Intertropical Convergence Zone, worst case, low pressure area. Meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. Mag-ingat po sa mga pagbaha or landslides. Sunrise natin is 5:52 in the morning at ang sunset ay 6:08 p.m. Yang mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison S. Tareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Okay, maraming salamat sa ating katropang weather specialist po ng DOST Pag-asa, si Sir Benison S. Tareja.
At yan po ay nagatid sa atin sa oras na alas 5:20 po ng hapon, oras sa buong kapuluan. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, may magandang hapon sa aking kumare kay Chris Torres, ayun, at kay Miss Jackie Adahar na nanonood. At sabi ni Miss Jackie Adahar, pa-shoutout daw po kay Doc Mark Anthony Panlilio. Ayan, magandang hapon sa iyo, Doc Mark Anthony Panlilio. At welcome po sa programang Tropa. Okay, sa mga kaibigan, bago natin itungha yung ginawang weekly forum kanina sa forum na Derechahang Pananaw, na ito po ay naging host po dito ay si Atty. Al Bitangkol, ay magpapakilala po si Joshua para malaman nyo kung saan kayo himpilang nanonood at nakikinig. Magbabalik po kami. Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, billion. opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinangangasiwaan. Ayun, maraming salamat sa iyong pag-endorse, Atty. Larry Gadon. Kita nyo na mga katropa, ha? In-endorse siya pa, ha? Ang ating Millennial Online TV. Maraming salamat, Senador Larry Gadon. Siya po ang ninominate ng grupong kapisanan ng Bagong Lipunan o KBL. Siya po ang standard bearer. Kanina po, nandun nga siya sa forum, kaya ayun, siyempre, kaibigan natin, kakilala, so in-endorse siya na yung ating Millennial Online TV. Okay, magandang hapon ulit mga kaibigan, nagbabalik tayo. Ako pa rin inyong kasama, Rosel Lopez. At siguro, huwag na nating patagalin, wala na tayong ibang, Joshua, yun na lang, tunghayan po natin yung ginawang weekly forum, kanina, dyan po sa isang hotel sa Quezon City, kung saan nga po ito po yung Derechahang Pananaw. Ito po yung, kaya nga yun ang title dahil nga po yung mga Derecha na pananaw ng mga ating mga aspirants, maging national at lokal na mga kandidato. Ayun nga yung mga naging guest kanina, sinasabi ko sa inyo, sina Councilor, San Juan City Councilor aspirant Lu Faydelan, at hindi si Sir Joseph Cansawan ng FPJPM. At syempre, dumating din doon si Atty. Larry Gadon. At yun nga, ang naging host ay si Atty. Al Bitangkol. So mga kaibigan, panoorin natin, pakinggan natin para malaman natin ano ba sa mga lokal, ano ba ang mga kulang pa at dapat pang gawin ng ating mga aspirant na talaga namang siyempre siguro, hindi naman natin sinasabing walang ginawa ang dating administrasyon ang nanunungkulan, kundi ano pa ba ang kulang at pwede pa nilang magawa. At bukod dyan, siyempre, nandun din si Atty. Gadon na hiningin din natin yung kanyang pananaw sa mga nangyari before, etc. at sa kanyang pagtakbo ngayon. Sa mga kaibigan, tunghayan po natin. Sa diretsahang pananaw ng Media Forum sapagkat ito ay mayroong mga usapin na talaga namang makakapagbigay ng tamang impormasyon sa atin at yung mga iniimbita rito ay nagpapalahad ng mga tunay na mga balita at mga tunay na impormasyon. Kaya mga kaibigan, palagi kayong tumutok at manood ng Diretsahang Pananaw Media Forum. Maraming salamat. Palagi tumutok at i-share. Tandaan ang Diretsahang Pananaw hosted by Atty. Al Bitangkol. Maraming salamat. Maraming salamat po at nandito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Diretsahang Pananaw. Ngayon po nandito tayo sa B Hotel,
ikinagagala ko pong i-announce sa inyo na ito na po ang permanenteng bahay at tahanan ng Diretsahang Pananaw. Nagpapasalamat tayo sa management ng B Hotel sa pagbibigay sa atin ng napakagandang deal para magamit natin ang venue ng B Hotel. Okay? So, good morning everyone. We have two distinguished guests for today. On my left is from the FPJPM. Okay? Ito po yung dating Fernando Po Jr. for President Movement. At ang kasama po natin ay ang kanilang chairman. Okay? And on my right ay isa ring napakagaling na pumapasok sa larangan ng politika. Okay? Tumatakbo sa pagkakonsehal sa ano nga ba yung bayan ng San Juan. Meron yung description, di ba? Pagpasok mo dun sa art. Wala akong... Wala ba? San Juan. Oo. Ayan. Makasaysayang bayan ng San Juan. Parang gano'n, di ba? Kasi nakalagay na makabagong San Juan na eh. Okay. Okay. Pag pumapasok ka kasi dun sa Ortigas Avenue, di ba? Yung from the Quezon City side going to San Juan, meron dyan malaking art, no? Okay, so ipapakilala po natin sila ng anday lang po, marami akong kode ko pasensya na, Unahin muna natin itong nasa aking kaliwa, no? Jo ang tatawag ko siya o Joseph? Joseph sir, okay lang. Joseph, okay, sige Joseph. Bakit may echo tayo? Jo, yung Jo, hindi sa Joseph. Meron tayong echo. Okay. Ang tanong siguro ng ating mga kababayan, matagal nang yumao, no, si Fernando Po Jr. At ito pong FPJ for President Movement ay ginawa noong 2004 pa, no? Nung pagtakbo ni 2002. Para sa pagtakbo ni FPJ noong 2004. Yes. Okay, so yan ang pinakasuporta. At ito ang nagtulak sa the King, no? Na tumakbo sa pagkapangulo, pero unfortunately hindi naman siya nagwagi at ang namayani noon ay ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero siyempre dito sa mga taga FPJPM ang tunay na nanalo ay si FPJ. Okay, now noong 2016 ay nagbigay naman kayo ng suporta kay Senadora Grace Poe sa presidential. Oo, para sa pagtakbo niya sa 2016 sa Vice Bongbong Marcos. Okay, so again, hindi rin pinalad si Senadora Grace Poe, no? Na manalo noong 2016. At pagkatapos nitong 2019 parang nagbago na yung pangalan no? Naging Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement. So ito papa-explain ko sa'yo. Okay. Paano nagbago ang pangalan niyan? Ano yan? 2004 pa rin talaga, sir. Okay. Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement na talagang pangalan niya. Okay. So kasi yung iba, pinangalan na lang FP, kasi katunog FPJ for President Movement na lang parang easiest way to recognize the group. FPJ movement, ganun na presidential movement. But ang tunay niyang ang name niya talaga sa SEC, ang pinaregister, Philippines for Peace, Justice and Progress Movement. Okay, so ever since yun ang pangalan niya? Yes, 2002 pa. Oh, kasi ang pagkaalam talaga ng mga tao nung panahon na nagkakampanya si The King, FPJ for President. Para magkaroon ng name recalls, yung karamihan ng tao, pinangalan na lang FPJ for President Movement kasi binagay kasi si FPJ kumakandidate as presidente, di ba? Kami yung nag-spearhead para sa presidential campaign ni FPJ. Okay, ngayong 2022, ang sinusuportahan nyo naman ay BBM Sara. BBM Sara.
Okay? Ano po ang naging batayan nyo sa pagsuporta sa tandem ni BBM Sara? Buong last year, January, nagkaroon kami ng district consultation sa NCR. And then ang majority ng FPJPM sa NCR is BBM. Then sinabi ng buhay pa father ko na yung dating presidente nito. Kami gumagawa January hanggang March. So BBM talaga ang lumalabas sa majority. Actually, mga 50%. Then the rest wala na eh. Wala nang 10% lang iba. So lamang talaga si BBM noon. So nag-decide si Papa, yung presidente, makipag-meet kay BBM noon. So nilalatag na yung FPJPM para sa campaign ni BBM. Actually nagtayo pa sila ng isang umbrella group, Philippine Patriotic Movement. Okay. Yan ang sa kaso hindi na natuloy, namatay na yung founder ng Philippine Patriotic, then father ko namatay na rin noong August. So parang pag-upo ko na bigla ako, parang pressured ako sa mga tao ko, kailangan ng mamili, Kailangan ng bagong leader, no? Kailangan ng bagong leader nila, presidente ng grupo, then pinipressure na rin ako ng mga tao ng FPJPM, buong Pilipinas, kung sinong dadalhin namin official. So ito pala yung pagkaupo mo dyan dahil nawala na yung tatay mo, no? Okay. Very recently, no, merong pronouncement si former ambassador or MECO official, no? Si Mr. Lito Banayo, no? Ito, campaign manager ni yung isa sa ating mga presidential candidate. Sabi niya, kaya daw natalo, no, si FPJ noong 2004 kasi he refused to attend debates and interviews. Okay? And he has a huge lead over then President GMA before the campaign period, but right after his refusal to join the debates, bumaba na yung mga numero niya. Kaya nanalo si GMA. Ano bang sabi mo rito? Unang-una, walang nangyaring debate ng president ng 2004 presidential eh. Okay. Ang nakipag-debate lang yung mga grupo ni FPJ groups, lalo na FPJPM sa mga debate, Channel 7, Channel 2, and ABC5. Pero walang nangyaring presidential debate, kaya mali yung sinasabi. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Lito Banayo yung statement lang yan. Regarding naman sa debate, kasi kami lahat naman tayo kilala naman natin lahat ng tumatakbong presidente ngayon Alam naman natin kung anong mga nagawa nila, kung anong performance nila sa Senado, sa kanilang mga baluarte. So para sa amin, no need na para tingnan pa manood pa kami ng debate sa mga exhibition na yan sa program na wala namang, para sa amin, puro namang batuhan lang ng mga negatibo Hindi naman napag-uusapan talaga ang tunay na plataforma ng bawat kandidato. So para sa amin, kilala namin lahat yan. Alam na namin mga nagawa niya at kung ano mang mga negative sa kanila. So in other words, Joseph, parang sinasabi ng grupo nyo, useless naman yung mga debates na yan. So unnecessary. Unnecessary na Sikat naman na yung mga yan Okay, ito pa, meron pang dinagdag si Lito Banayo, no? Sabi niya, noong 2016, there were 2 leading aspirants, no? And ran away sila sa survey, no? Former Vice President Jojo Marbinay and Senator Grace Poe, no? Leading all the way in the surveys, pero nung pagpasok ng last week of April and May hanggang sa eleksyon, nanalo si Presidente Duterte. So ang sabi niya, ito yung words niya, no? The survey results, no, cannot be relied upon as changes may still happen approaching the election day in May. Ito raw yung nangyari noong 2016. So, sabi niya, it will happen again ngayong 2022. Ano reaction mo again, Joseph? Dalawang point yan Nung mga nakarang presidential election, simula pa lang arangkada ng campaign, di kita na mga percentage ang bawat kandidato Ngayon lang naiiba, sobrang laki ng agwat. 60% drops ang second sa kanya, 19.
And sa lahat ng survey, kahit anong survey yun, miski nga yung kabilang mga ibang presidential na sila mismo nagpapa-survey, nangunguna talaga yung BBM eh. Iba ngayon kasi ngayon sobrang lawak ng agwat ng number 1 sa number 2. Merong mga nagsasabi, no, katulad na nung mga statistician sa UP, no? Sabi nila, ito mga survey na to, hindi naman to scientific. And how would you gauge na kung ano ang pulso ng bayan out of 2,400 respondents? Ang voters natin, 67 million. Okay, huwag mo muna sagutin, Joseph, ha? So, yun ang sinasabi nila, no? So, parang, well, itong surveys na to, papaniwalaan ba natin o hindi? So, yun ang palaging tanong, di ba? And, in fact, meron nga nagsabi dyan, I just cannot remember yung isang senador sa Amerika, no? Yung sabi niya, kung surveys lang ang papaniwalaan natin, bakit pa tayo mag-eleksyon? Ba't hindi lang tayo mag-survey? Mas mura pa, di ba? Instead na mag-eleksyon tayo na billion-billion ang gagastusin natin. Anyway, babalikan kita ha, mamaya, Joseph ha? Okay? Dito muna tayo sa ating kasama dito naman sa kanan natin, ano? Tatakbo bilang konsehala ng isang distrito sa San Juan. Makita po natin, ano? Bakit ang isang graduate ng psychology, no? Okay? Tatakbo sa politika. Okay? Pakisagot nga yan. Good morning. Well, bilang psychology graduate, a licensed psychometrician, no? At the same time, I'm the president of Solo Parents San Juan City, so almost 10 years. So, as a psychometrician, mas marami tayong matutulungan ng mga kabataan, saka mga kababaihan, kalalakihan, to counsel, ano ba ang kailangan nila, at para hindi sila malihis sa maling mga pananaw, at saka maling direksyon. So, andito kami para maprotektahan sila at matulungan sila to guide them para maayos ang kanilang buhay. So, as psychometricians sa City Government of San Juan, naglingkod ako doon almost 8 years. So, I conduct, nag-administer ako na exam sa mga incoming new employees ng mga ng City Government of San Juan. So, sa recruitment kasi ako bale. Then after that, I resigned last 2021 kasi I decided to run city councilor dito sa San Juan para naman mas mapalawak ko ang aking matutulong sa aking kapwa Sanueños. Thank you, Lou. Tumatakbo ka sa pagkakonsehal ng District 1, ano? Okay, one of the several districts of San Juan. District 1. Okay, ano ang political party mo ngayon? PMP. Kasi nakikita ko una ano? Kay Jana una ka. So ito una na to, hindi ito yung United Nationalist Alliance ni Jojo Binay. Hindi po. Hindi ito. So una, San Juan. Una. Kay Jana una ka. So kasi ang ano ni Kong Jana is, syempre, number 1 siya lagi sa pagtakbo niya. So, ang inaano namin, nasa, syempre, ang goal namin na manalo din siya as a number 1. Syempre, so dalawa lang sila, number 1 din yun sa balota niya. So, syempre, pinupursige namin na manalo si Kong Jana para naman wala tayong bias sa lahat ng kababayan namin at lahat ay mababa at matulungan. Kasi nagkakaroon tayo, sa politics naman, nandyan yung mga parehas na kung sino sumusuporta, yun lang din susuportahan nila Well, kay Congresswoman Jana, kung anong kanyang plataforma at programa para sa lahat, walang pipiliin, lahat pantay-pantay. Okay, hindi napakagandang pakinggan na wala kang mic. Okay, bakit nawala ang mic ko, no? Nasabi kasi ni Joe, next time siya na yung upo dito. Para kami dalawa. Yan, okay, meron na. Sabi ko, napakagandang pakinggan kapag isang politiko ang nagsasalita, ano? Katulad nung sinabi nga nitong si Konsehala Lu, no? Na kung si Kong Jana ang mananalo, lahat ay pantay-pantay, lahat kayo ay tutulungan
walang pipiliin, di ba? Walang i-et sa puwera, lahat pare-pareho. Walang kulay, ano yun, puti o itim? Puti at pula? O may kulay yun, di ba? Yes. Okay, so pag walang kulay, itim o kaya puti, walang kulay yun eh. Okay? So, itong pagkaalam ko, no, nabalitaan ko lang sa isa sa ating kaibigan, ano, itong Solo Parent Association, parang nagtangka kayo na gumawa ng party list. Ano nangyari dyan? Well, ang nangyari yata dyan, according to Sir Red, no, hindi yata tayo na-approve, no, from Supreme Court, so hindi yata nakahabol. So, dinala namin ang NCSP sa yung National Council for Solo Parent Party List. But, syempre, sa habang pag-aantay namin, so, hindi nga to na-approve, kaya nag-switch ang party list namin sa PMP. Ngayon, so, well, ganoon pa man, syempre, ang National Council for Solo Parent, ang Kalipi Solo Parent ng San Juan ay solido pa rin sumusuporta para din naman ipagpatuloy sa darating na susunod na eleksyon. Malay natin makalusot na sila. Okay. Nakita ko dun sa mahaba mong resume, no, na parang naging treasurer ka ba ng DSWD? Treasurer ng Kalipi Solo Parent Federation ng DSWD NCR. So kasi ang DSWD meron silang organization, yung kalipunan ng Liping Pilipina, which is I'm the one of the officers dyan. So treasurer ako. Yun po. Okay, so yung bang experience mo dun sa DSWD, paano ba ito nakatulong ngayon sa iyo sa pagkampanya mo at pagkandidato mo bilang konsehal? Well, bilang isang tumatakbong kandidato, hindi ko i-connect yung syempre pondo ng DSWD para gamitin ng isang kandidato. So hindi ako gumagamit ng pondo ng isang gobyerno para lang sa pagtakbo ko. Ito ay binababa namin sa mga nangangailangan at mas nangangailangan. Ibig sabihin, kung may lalapit sa akin, i-endorso lang namin sa DSWD at sila na ang mismong pupunta doon. May mga kandidato kasing pag binigyan ka ng pondo ng gobyerno, gagamitin nila sa pansariling pagtakbo nila. So sa akin kasi gusto ko kung anong pondo nang binibigay sa akin, diretso dapat sa taong bayan. Okay, again, very nice to hear, no? Parang lahat ata ng mga politikong tumatakbo sa national position, yun ang sinasabi, no? Na ito, pag may pondo tayo, ibabauli natin sa taong bayan. Pero, Jimmy, sa tinagal-tagal ng panahon, may nangyari bang ganon? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Jimmy nagsabi niyan. Okay, balik tayo kay Joseph, Mr. Joseph Kadsawan. Joseph, noong 2019, itong FPJPM, nag-endorse naman kayo ng only 7 senators, no? Okay? Yan yung midterm yata. Si Grace po, Serge Usmeña, Sani Angara, Bong Revilla, Jingo Estrada, Bongo, and Bato de la Rosa. So, what is the rationale behind endorsing only 7 instead of 12? Ang ng father ko yun is block voting. Okay. Para yung 7 lang, yung kunyari 2 million ng FPGP members, naka-alat na sa 7 senatoriables lang. Parang ngayon, kami ngayon, parang 7 lang din yung sinuportahan kong senatoriables eh. So ngayon, 7 lang din? 7 lang din. Kasi kung 12 yan, nagka-cancel out yung boto nila, di ba? Kumakaalat eh. Ngayon, may block voting sa 7. Mas maganda nga siguro kung 3 lang, di ba? Pag 3 lang, sigurado yun. Di ba? Okay, 2, isa lang. Isa lang. May kilala akong isang partido, isa lang ang sinusuportahan talaga. Yan talagang solid na block voting. Okay. Kasi yung mga ibang senatoriables ngayon, malapit na rin kay Papa yung iba. Tulad nila Gatchalian, nila Loren Legarda. Loren Legarda, nakasama ng father ko ng 2004 eh. Okay. So, paano nyo minamanage ang FPJPM since wala na yung tatay mo, no? Ikaw na yung nakaupo dyan, ano? So, syempre, hindi naman po pwedeng wala na nag-shoulder na expenses, no? So, paano kayo gumagalaw? Ang nakakatuwa, kasi ang lagi kong sinasabi, miski nung nasa tabi pa lang ako ng tatay ko, pagkausap ko yung mga miyembro namin, dito is volunteer tayo.
Okay. Hindi natin kailangan, kung gusto nyo yung dinadala nating politiko, do not expect na may sweldo tayo. Kasi kahit kami, even yung father ko, talagang bumubuno sa sarili niyang bulsa, abonado pa. We never ask funds from any politicians. Okay. So, kunyari, hindi pala kunyari, kasi nanalo to no? Let's say si Bongo, tsaka si Bato de la Rosa, dinala nyo nung huling eleksyon, no? So, ano ang balik sa inyo since nakaupo na sila? Boss, wala. Sa amin, tiwala lang kami sa kanila na sila yung sinuportahan namin tulad sa say sa legislative programs ng mga senador na yan na sinuportahan namin last midterm elections. So wala kaming hinihinging kapalit. Okay. Oh, that's very good, dapat kasi talaga ganyan ang basic principle, no? Otherwise, kapag manghihingi ka ng kapalit, di syempre, parang everybody's working just for the money, di ba? Yeah, so kasama Richard Rillo, yan ang tumutulong sa IPJP. Kami lang magkakaibigan. Pare-pareho pala tayo rito Bumubunot sa sariling bulsa natin Benz kay BBM naman, kay BBM Sara, ang kausap ko si Attorney Dick, sabi ko, boss, baka pwede mo padala ng mga collaterals ni BBM Sara, kami nang bahala magpakala sa mga miyembro namin sa Southern Luzon. Then maganda naman kay Attorney Dick, sige, akong bahala. Ako na mamimigay sa grupo mo sa Visayas and Mindanao para hindi ka nang masyadong gumastos. Wala ka ng logistical expense doon, di ba? Okay, parang they will be doing it under the name of FPJP. Ganun lang. Okay, well, that's good. So, Konsyehal Lu, ikaw naman, paano ang ginagawa mo sa pagkampanya para, sabi mo kasi, yung kalaban nyo, bumabaha ng pera, no? Sabi mo rin, ikaw walang pera. So, paano nyo ginagawa ang kampanya nang walang pera? Well, mahirap talaga tumakbo pag wala kang pera, no? Well, kami, since I have our organization, Kalipi, for organization, no? Kalipunan ng Liping Pilipina, Kababaihan, Kalalakihan, Kabataan, and Solo Parents, other organization o sector, PWD and Senior Citizen, kahit wala akong pondo, sumusuporta sila sa akin. So, mas madaming nagbo-volunteer actually, kasi gusto nilang makapasok talaga ang isang taong tunay na magdilingkod para sa kanila. So, ramdam nila yon at alam naman nila ever since 2012, nag-start ako, hindi pa ako tumatakbo, tinutulungan ko na sila. Pero yon ay siguro ito yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon, para naman makatulong ako sa kapwa ko sa Noheños. Move tayo ng konti. Bro, move tayo ng konti. Okay, medyo naputol tayo ng konti, kasi may dumating tayong isang kaibigan dito, hindi ko kilala tong taon to, basta sinabi lang sa akin ni Jimmy, may bago daw tayong bisita, ang pangalan yata nito, Attorney Lorenzo Larry G. Gadon. Okay, Attorney Larry, maupo ka nga dito. Sabi ko, hindi kita kilala Bakit nandito ka? Bro, upo ka dyan. Okay. Boss. Okay, so hinga natin ng welcome remarks si Attorney Larry. Attorney Larry, salita ka ng konti. Oo, konti lang. Magandang umaga sa inyong lahat. Naisipan kong dumaan dito dahil kasi merong open invitation naman si Attorney Al sa akin na kung daan lang ako. Not necessarily as a guest kasi si Attorney Al kasi kaibigan ko yan. Tunay na kaibigan at kasi pagka ako ay napafile ng disbarment case, siya ang humahawak. At wala namang nangyayaring hindi nagtatagumpay pag si Attorney Al ang aking abogado. Kaya naisipan ko lang dumaan dito para bumati lang. Oo. Okay, maraming salamat Attorney Larry sa medyo binola ako ni Attorney Larry, So, hindi po totoo 'yan, Hindi po lahat ng kaso niya ako ang may hawak.
Ano ba yung kaso mo ngayon? 396 ba ang kaso mo ngayon? Oo, mga 4,700. Ganun ba? Okay. Yung pinakalas na kaso mo, yung libel case, no? Cyber libel case na i-file ng isang journalist, no? Sa Office of the City Prosecutor sa Makati. Bigyan mo naman kami ng update dito, Atty. Larry, para hindi masayang yung pagpunta mo, may malamang bago ang media. Nag-file yung si Raisa Robles, yung pangit na journalist. Bro, bawal tayong magmura dito. Nga pala. Nag-file siya ng cyber libel. And then, ako naman sumagot na. And ang punto kasi doon ay yung statement na yun was uttered because of anger. Dahil kasi puro kasinungalingan ang pinaglalabas niya doon sa aming kandidato. And I'm also running under BBM's ticket. So, apektado ko noon ng mga paninira niya. And I am confident that it will be dismissed. Okay, so that's good, ano? Kasi kapag yung confident ka na madidismiss yun, hindi aakit sa korte yun, di ba? Hindi. Okay, kasi pag umakit sa korte yun, sisingilin kita lang mahal kapag kinuha mo ako abogado. Okay, so ang nangyari kasi doon, Atty. Al, ako lang yung sumagot kasi sobrang simple lang naman yung... ikaw na yung sumagot? Oo, ako na yung sumagot. Ito siya counter affidavit yun it has to be from me di ba? So, sinagot akala ko in-advise may kaso na talaga, tsaka pagka may kaso, tsaka kita ko siyempre ikaw magaling na yun, so ipagdasal mo lang hindi umakit sa korte. Kasi kapag umakit sa korte, sisingilin kita ng malaki. Okay, pero sisiguraduhin kung mananalo ka. Kasi wala ba akong criminal case na hinawakan na na-convict kung hinawakan kung kaso. Okay? That's for the benefit of the media, no? Meron nga akong isang rape case dati. Hindi ako nang rape, supposedly yung kliyente ko, allegedly rape, no? Hindi nakakita ng isang araw sa korte pero na-dismiss ang kaso. Okay? Anyway, very good. Hindi under the table yun, usual proceedings in court. Okay. So, balik tayo dun sa question ko, no? Na ano ang gagawin mo ngayong adjustment sa campaign, ano? Para kasi last time na sabi mo sa akin, pinipigilan ka nung kalaban mo, di ba? Na mangampanya. So, ano adjustment na gagawin mo sa campaign para tumaas ang probability na iboto ka ng mga kababayan mo? Well, syempre ngayon ang number one talagang ginagawa ko is sipag lang at syaga mag-house to house, makipag-usap at mapakinggan natin ang mga kahinaing ng ating mga kababayan at ibigay natin ang comfort para sa kanila, no? Sa pag-iikot ko, syempre kailangan kong maging talagang sipag na nandoon talaga yung determination mo para manalo ka at makuha mo ang mga boto ng bawat kapwa natin sa Mohenjos. Okay, so siguro we could Pwede ba ako may naidagdag? Sure. Gusto ko palang magpasalamat sa FPJPM kasi ako ang isa sa mga inendorso nila na senatorial candidate na ihalal. Oo, suportado ko na maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Hindi ako naka-attend ng event na yun kasi out of town kami noon Out of town kami. Oo. At ito nga, kakarating ko lang kagabi, 1 week kami umikot sa Davao. Sa layo ng mga iba-ibang venues ng aming rallies, we had to take, we had to ride choppers. So sa lahat ng pinuntahan namin, naka-helicopter. Kaya ilang helicopter, siguro mga 6 kaming helicopters na lumalapag doon sa mga venues. At maraming salamat ulit, no? At pwede mo ko ba ipaliwanag yun? Isa pang isyong binabato ngayon kay Bongbong Marcos. Sige. Ayun sa estate tax. At sinasabi nila na dapat daw bayaran yung estate tax na yun ng 200 billion. Kalokohan yun. Napakalaking kalokohan. Una-una,
wala pa namang estate proceedings kasi wala namang will and testament si President Marcos o kaya si Imelda Marcos, si Madam Imelda Marcos na subjected to an estate proceeding. So walang dapat bayaran na estate tax. Pangalawa, yung 200 billion na yun, ano na lang yun, pinalaki ni frustrated Chief Justice Antonio Carpio. It started from a 23 billion assessment. Noong yan ay pinupush pa ng PCGG. According to Bongbong Marcos, nung pinagkukwentuhan namin yan, yung mga nakalista naman ng mga property doon, hindi naman malinaw kung kanila o hindi. At yung iba doon ay nawawala. At ang iba naman doon ay na-isole, nasa original owners. At yung mga titulo na yun, no, yung mga properties na yung sinasabi, hindi matukoy kung talagang kila Marcos o hindi. So, kaya walang estate proceedings na nangyayari. So, yung ginawa na 200 billion daw na yan, in-estimate na lang yan ni Justice Antonio Carpio. At ginawa nilang final and executory. Ngayon, gusto ko sana ipaliwanag sa ating mga kababayan na ang estate tax, pag hindi mo binayaran, yan ay hindi criminal case. Kasi may mga remedies ang gobyerno kung talagang gusto nilang singilin. Pwede nila i-seize yung property at i-levy, ibenta para mabawi yung taxes na kailangan. At depende din yon sa donee. Halimbawa, nag-donate o namana mo yung isang property. Kung hindi mo kayang bayaran, wala kang pera na pambayad dun sa estate tax dahil napakalaki, hindi mo talaga babayaran yon. Pag hindi mo binayaran, walang criminal aspect doon. Ang pwedeng gawin doon ng gobyerno ay kuhanin yung lupa at ibenta. Yun, para masigil niya yung tax. At yan naman, hanggat hindi binabayaran yung estate tax, hindi naman yan malilipat doon sa pinagpapamanahan. Ngayon, kung ikaw ay magmamana ng isang property na worth 10 million, tapos yung estate tax ay gusto nila gawin 20 billion, ba't 20 million? Ba't mo na mababayaran? Di pabayaan nyo na lang kami nila yan, kuhanin nila, at kung meron kang 20 million, ibili mo na lang ng ibang property. Ganun ka simple yun Ba't ka magbabayad ng 200 billion? So, at saka walang basihan yung 200 billion. Dahil nung time na yon, yung listahan ng mga properties na sinasabi nila na yan, ay kagagawan lamang ng PCGG. Alam naman natin, yung PCGG, they existed to persecute the Marcoses, but not really for good governance. At marami silang mga pinaparatang noon ng mga propriedad ng mga Marcos na wala naman sa pangalan nila, wala sa pangalan ng mga Marcos, kundi presumed ownership. Paano hindi po pwede yun sa sa rule of law, sa batas? Hindi po pwede na presumed ownership, bayaran mo to. Hindi pwedeng ganon. Kaya nga hindi rin naman kiniklaim ng mga Marcos family yung sinasabing ari-arian. Hindi rin sila nagpa-file ng appeal doon sa, sabi nila, final and executory ng Supreme Court. Ba't sila mag-appeal on a piece of property na hindi naman malinaw na kanila? Wala sa pangalan nila. Anong i-appealan nila doon? Wala rin silang legal personality or wala silang grounds para mag-file ng appeal. Ngayon, ginagamit na lang yan for propaganda against Bongbong Marcos kasi wala na silang maibato Lahat na ng klase ng paninirab, ginawa na nila. Yung mga martial law na wala naman siyang kinalaman, illegal wealth, mga human rights victims na wala naman kinalaman si Bibim. Ngayon, hindi na umubra yan. Ang ginawa naman nila, itong estate tax. Gusto kong balikan muli. Ang estate tax non-payment is not a criminal offense. Okay, so well explained, Attorney Larry. Okay, so at this point, we will now be entertaining questions from the media, if you have any. Anybody who would like to ask any question? Jimmy, may question ka? Magandang umaga po, Atty. Larry Garon. Talagang
sikat na si Atty. Dati nung unang pangangampanya niya, pag-election ngayon, nakalarap pa siya doon sa top 10 si Atty. Gadon at tumataas pa. Pang-anin siya. Yung maganda kasi si Atty. Gadon pag hindi nagsalita ng bobo, hindi siya makikilala ng tao. Yun ang identity niya yung bobo. Nagsimula yung bobo niya Atty. Al, yung unang press con sa Baguio. Doon na nagsimula yan at nagtuloy-tuloy na. But anyway, Atty. Katatapos Ano ang tanong, Jimmy? hindi kay Ma'am Lou. Okay, Ma'am Lou, katanungan lang kasi marami sa mga kabataan natin babae ngayon 16 years old, nabubuntis na, nagkakaanak, tapos iniiwan ng mga asawa dahil walang trabaho. Ano ang may tutulong natin dito bilang sila yung mga solo parents o meron ba silang sakali na maupo ko sa San Juan, ano yung nakalaan para sa kanila at ilang mga kabataan ngayon na meron sa San Juan na nagbuntis na walang ano? Well, sa generation natin ngayon, no, so ang dami talagang mga kabataan na nabubuntis ng maaga. Unang-una, syempre, paano ba to pinalaki ng kanilang magulang? Ano bang estado nila sa pamumuhay nila? Saan ba sila? Sa mga edad na meron kaming sa San Juan, at the age of 12, I think 13, nabuntis na. So, sa batas ng solo parent, kailangan 18 years old saka ka magkakaroon ng ID. So, since wala silang solo parent ID, so hindi sila qualified for that solo parent. So, kung sila ay nabuntis sa 16, so ang plataforma ko dyan ay kailangan natin hikayatin ang mga bata at bigyan ng orientation or seminars regarding sa early pregnancy. So, paano ba nila maalagaan yung mga anak nila sa edad na ganun? No? Lalo na kung ang mga magulang nila ay hindi din naman sila naalagaan kaya nagkaroon sila ng maagang pagbubuntis. So, isa sa mga program ko ay i-ano natin sila na hanapin at bigyan ng tamang orientation para alam nila anong dapat nilang gawin para sa kanilang pagpapalaki sa kanilang anak. Thank you, Ma'am. Sunod Okay, ko other questions? kay Joseph. Okay. Joseph, kasi lumutang ka na yung FPJPM. So, patuloy pa rin yung pagkakalam ng mga iba na mga nakakalam yan. Si Rex Cortez ang organizer at siya yung nagbuo niyan. Hanggang sa ngayon, kasi yung paglutang mo, sumabog So, parang hindi kinikilala nung grupo ni Rex Cortez. Pakipaliwanag mo. Well, si Rex Cortez din naman, di namin kinikilala noong 2004. Even maghanap sila ng dokumento sa SEC, FPJ, hindi kasama si Rex Cortez sa grupo. Never namin nakasama yan. Kaya sila Manny Cortez. Kasi marami, pag halala naman talaga, maraming naglilipa ng profiteer na grupong sumusuporta kunwari sa kandidato At ayoko nang pumunta sa puntong kung yung istorya talaga. Ayoko manira din ng tao Pero hindi nakatulong sa amin yan. Actually, sila pa yung parang humila pababa Rex Cortez, wala kaming kaugnayan dyan. Even kay Lakas CMD, FPG PIM is hindi parallel group ng Lakas. And kay Gloria, nagkataon lang po na pareho lang kami sinusuporta na presidente. 2016, naki-BBM na rin talaga kami. And even yung founder, which is my dad, talagang Marcos loyalist. So, mention na dyan, ilang miyembro kayo na nagpapakilala sa ilalim ng More or less 2 million. 2 million. Sila may panigurado ng matatanggap na boto si Atty. Gadon sa kakalimang tanggapin niya. Torne. Oo, actually, nominated na ako Oo, kagaya na binanggit ko kanina, isa ako sa mga na nominate na susuporta ng
FPJ President Movement. Oo, actually, isa ako sa mga nangunguna na kanilang ini-endorso. Kaya nga ako nagpapasalamat ng gusto na ako ay kanilang ini-endorso at nakakapanghinayang lamang na ako ay hindi nakadalo ng kanilang pagtitipon dahil nasa malayong lugar ako noong panahon na yon. Maraming salamat. Other questions? Okay. Tony, kay Sir Joseph. Okay. No? Sir, ano ba ang pinagkaiba nung sa grupo nyo tsaka yung kay Res Cortez at ano layunin nila at nagbuo sila at bukod yun sa inyo? Actually, hindi namin concern kung anong grupo nila kung anong layunin talaga nila Sila lang yung kunyari, kung ang naalala ko lang, kung nasan si FPJ-PM tsaka si F. Fernando, nakabuntot lang sila. Wala kaming, sila yung piso para kay FPJ na kinundinan ng tatay ko. Kasi kami, tulad ko sinabi ko kanina, hindi kami nangihingi ng pondo kat kanino. Sarili-sariling gastos namin itong mga officers. Pero yung grupo nyo, ano talaga ang aim? Ba't nyo binuo yung FPJ-PM? Nagsimula ito kasi nung tatanggal si Era. So, ang father ko, kasama si Herman Chulaurel, kasi si Camentong, sa mga forum lagi. Camentong, kaibigan din ng founder nitong FPJ-PM. Nagkaroon silang forum. Sino nag-iisip niyo kung sino mainam na ipapalit kay Era, makakalaban ni Arroyo. Then, nagsuggest ang father ko, si FPJ. Kasi siya, kilala si FPJ, artista, pero buong Pilipinas tumutulong yan Lahat ng equipments ng studios niya, may kalamit sa buong Pilipinas, sa kasampanig ng bansa natin, naka-direkta siya, tulong agad. Hindi niya kailangan ng media, hindi siya nagpapasikat. Ay marami po kwentong sobrang Nobel, yung mga Nobel pinaginawa ni FPJ. So, yung nakita rin namin sa FPJ, he is a good example, as a good leader sa mga tao niya sa paligid niya. Talagang he's very well respected. Okay, Tony, kay Consiala Lu. Consiala, sa San Juan, kasi di ba, nung naupo si Zamora, talaga namang nakita natin yung putok na putok ng mga ginagawa niya. So ngayon sa pagtakbo nyo, ng grupo nyo nila Consiala, meron bang hindi pa nagawa o mali ang ginagawa ng dating kongresista, maging si Mayor Zamora, kaya may gusto ko na bago sa San Juan? Well, sa team namin, ang masasabi ko, lahat sila madaming nagawa. Sa panahon ng pandemya, pandemya man o wala, sila ay tumutulong sa San Eugenio, sa kapwa namin San Eugenio, sa San Juan. Lahat sila ay lumabas at bumaba para naman sila ay hindi lang umuupo sa konseho para lang gumawa ng ordinansa o batas, kundi lumalabas din sila para makatulong sa kapwa namin. Lahat ng paratang nila sa aming kongresista ay walang katotohanan, black propaganda na sinasabi nila parang wala namang ginawa. So, kung makapansin nyo, lahat kami ay lumabas. Kahit ako, hindi pa ako tumatakbo bilang konsehal noon, ay lumalabas ako, tumutulong ako sa kapwa, sa bawat organisasyon. So, sinasabi nila na parang Teletubbies daw yung mga yung kongresista namin at saka mga team namin dahil naka-PPE, no? Pag hindi nag-PPE, huhulihin nila. Even Senator Jinggoy, hinuli nila sa pamimigay ng bangus. Lahat ng ginagawa namin, hinuhuli. So, kailangan may permit. Tutulong na lang tayo sa kapwa natin, kailangan may permit. So, sinunod namin ng permit, same pa rin, naharangin pa rin kami. Pero ang team una, PMP, Senator Jinggoy, and San Juan Council, kaming mga kumakandidato, hindi po kami tumitingin kung may kulay man o wala. Lahat ay binibigyan namin, lahat po ay pantay-pantay. Okay. Tony, isa na lang. Attorney, ganun. Isa na lang. Okay, isa na lang last. Kasi si Attorney, mas nakakilala siya pumutok doon sa NGO. So, sa pagtakbo ba, Attorney, tingin mo yung mga mambabatas natin, senador, congressman, etc.,
marami bang bobo talaga? Well, wag mo nang sagutin yan. Baka may mag-find na naman sa'yo ng libel pag sinabi ng maraming bobo. Walang particular, in general lang natin. Oh, marami rin naman. Marami talaga. And yun actually ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ako tumakbo ay yung nakikita ko kasi na marami tayong mga reklamo sa gobyerno Pero yung mga qualified hindi naman tumatakbo. So naalala ko yung sinabi ni Plato na the penalty for not participating in politics is that you will be governed by your inferiors. So ganun yun. Kung gusto nating mapaunlad talaga ang ating sitwasyon, ang ating kinabukasan, dapat yung mga qualified ay makipaglahok sa politika. Ganon. Kasi maraming tumatakbo, puro abogado may kasabihan ng abogado, kapag may hawak na kaso, kayang diretsuhin yung baluktot. Yung baluktot, kayang diretsuhin. So, maraming abogado na abogado, gano'n. Hindi mo na sagutin yan, Hindi ganun yan. Huwag mo na sagutin yan. Tanong na yan. Okay? Huwag mo na sagutin yan, tanong na yan. Okay. Anybody? Someone else? Okay. Good afternoon po. From Tinaiflix online channel po. Yung question ko po is para kay Atty. Gadon po. Okay. Sige. Ang question ko po is kung ano po yung masasabi niya sa bagong issue ni Mayor Isko na binenta daw po yung Divisoria. Well, actually, para sa akin, hindi talaga dapat binenta yon dahil kasi public property yan. And besides, ang public markets is service to the constituents. So, pagka sinabi na hindi masyadong kumikita yon, hindi naman yun ang primary reason kung bakit tayo nagtatayo ng mga public markets. Ang mga public markets ay tinatayo ng mga munisipyo, ng mga syudad bilang serbisyo sa mga constituents. So, hindi ang primary reason dyan ay para kumita. Ngayon, kung ang dahilan ay para may magamit daw sa pondo para doon sa pandemya, meron namang binibigay ang national government ng tulong na ayuda at mismong ang national government din naman ang bumibili ng mga bakuna. At kapag kami na-hospital naman at sila naman ay covered ng PhilHealth, wala rin namang problema yung pasyente. And in fact, pati nga yung pagpapalibing ay binibigyan din ng national government. No? Kaya hindi angkop para sa akin yung ibinenta yung Divisoria Public Market. Okay. Maraming salamat, Atty. Larry Gadon. Bago natin hinga ng may pahabol pa ba? Closing remarks na dapat 11 o'clock na Si Nikki. Sige. Last question. Good morning po. Alan Obrero of Radyo Pilipinas. I would like to direct my question to Atty. Gadon first. Attorney, dapat nakahanda tayo pagka tatakbo, di ba? At ang tinatakbuhan niyo ay pagiging senador, mambabata sa ating bansa, sa upper house. Ang tanong natin, kung sakasakali kayo papala rin na mananalo, na sabi ni Jimmy kanina, nasa 10 at paakyat na. Ano po ang unang batas? Abangan ko po yan. Ano po ang unang batas na maaaring i-file ho ninyo at bakit? Ang unang-una daan dapat na asikasuhin ay ang pagbangon ng ekonomiya at ang paglikha ng mga trabaho. So ako, ang unang-unang batas na aking isusulong kung sakasali tayo papalarin ay ang pag-create ng micro-industrialization.
ito yung hikayatin natin yung mga businessman at saka yung mga foreign investors na magtatag ng mga maliliit na mga pabrika sa mga bayan-bayan at mga probinsya. Gagayahin natin yung model ng Taiwan na kung saan yung sa mga distrito nila, iba-ibang distrito, ay maraming mga pabrika na maliliit na naglilikha ng trabaho, mga permanenteng trabaho. Ang hindi naman kinakailangan na kasing laki ng San Miguel Corporation ng lahat ng mga factories na gagawin natin, kundi yung mga maliliit na pabrika na nagbibigay ng trabaho sa mga 100, 200 tao. Doon kasi sa Taiwan, ang kanilang model is that yung mga maliliit na pabrika na yan ay nag-specialize sa mga pyesa. Kaya ng halimbawa, isang factory, puro kahalang ng aircon. Yung isa, puro compressor lang. Yung isa naman ay puro ELC ng electric fan, aircon, kung ano-anong mga exhaust fan, ganyan, puro electric, puro yung blade lang. So, yung mga produkto na yan, pagka yan ay pinagsama-sama at binili ng mga malalaking mga assemblers and manufacturers, nagiging kompletong produkto yan. Nagiging aircon, computer, electric fan, kung ano-ano, refrigerator. Yan ay galing sa mga pyesa na maliliit na mga pabrika. So, nakakalat yung trabaho at permanente yung trabaho. At yung mga assemblers naman, sila yung nagbibenta sa buong mundo. Sila yung nag-export, sila yung may kakayahan eh. So, ang nangyayari, yung major industries, yung downline industries nila, ang mga suppliers nila ay mga maliliit na mga factories. Ang kagandahan nun, nagkakapag-create ng mga permanenteng trabaho. Isa rin yan sa magiging sagot sa INDO. Kasi sa ngayon, ang 56% ng ating workforce ay employed sa service sector. Yung service sector, mga panandalian yan eh. Ang iba dyan, yung mga waiter, cook, mga construction workers, maliliit na yung mga panandalian trabaho, mga nakakontrata, mga anin, tsaka mga seasonal. And while it appears that we have a good indicator of employment now because we have a 92.2% employment rate and we only have 7.8 unemployment rate, ang nangyayari naman kasi dyan, artificial yan eh, yung 92.2 kasi nakasama dyan yung tupad at saka yung government parang government training program na ang nangyayari, may sweldo nga sila pero yung sweldo nila nanggagaling sa pondo ng gobyerno. We have allotted, our government has allotted a budget of around 40 billion for the tupad and GIP. So ang nangyayari, artificial yung mga jobs na nangyayari. And it doesn't really contribute much to our growth dahil kasi puro ano yan eh, puro sponsored ng gobyerno. What we need are industries that will really create permanent jobs and create exports, yung mga ganon ang kailangan natin. Salamat po at Okay. Basta lang kay Tony Larry. Sir, hindi ba maguguluhan yung mga botante kasi PDP laban na si PBM saka si Sara. Tapos, naman kay Dongdong, meron din sarili siyang mga senatorial na candidate. Ganun din si Sara. Ay, puro isa yung layo ninyo. Parang hindi ba maguguluhan yung mga botante? At sino ba talaga yung mga tao ni Bongbong at ni Sara? Palagi ko ang sagot dyan, Jimmy, tunongin mo ang KBL. Isa lang ang senador, Larry Gadon. So, yun ang sasagot ni Larry, no? Do not put him in a hot seat na may masabi siya against yung ano niya. Pero gusto ko rin lidawin na while PDP has announced their support for BBM and Sara, yung support naman nila ay kay BBM and Sara lang. And there is no coalition between PDP and Unitin. So, we campaign on our own, may the best man win. Yun ang aming policy dyan.
And hindi naman kami nag-aaway, yun ang importante. So kung sino ang gusto ng mga tao, ganun din. Hindi namin sila ikakampanya under Uniteam. Sila rin naman, yung mga senatoriables ng Uniteam, hindi naman ikakampanya ng PDP. We only have two common candidates for President and Vice President. Yeah, pero there is no coalition between the two parties. And in fact nga, Atty. Larry, meron ng kandidato ang PDP laban, adopted naman ng ibang partido. In fact, Huwag mo nang banggitin. si Dante Marcoleta, officially adopted by Uniteam. So, walang problema merong doon. kandidato ang PDP laban, officially, Ng ibang under the Isko, other din kay Lenny Rolbedo. Yun. So, anyway. So, walang problema doon. Okay, so, no more questions. Ang masasabi ko lang ay ang mas magagaling na kandidato ay nasa Uniteam. Akala ko ang mas magaling na kandidato nasa KBL lang. Anyway, ang pinakamagaling ay nasa KBL, si Atty. Larry Gadon. Number 20 lang sa balota. Okay. So, binabasa ko yung text ko kanina dito. And in fact, pag merong question ng media, no, one legal question, i-text nyo kay Joe Villarasa, tapos sasagutin natin yan in the next forum. Okay? Ang nag-text ng last week, ang sabi niya, ito bang pag-publish, kasi media related, ano? Ang pag-publish ba ng media ng fake news o false news or disinformation punishable by law? Okay, so ito po ang kasagutan nating legal dyan. Alam niyo po ba na simula pa noong 1932 ay punishable na po ang pag-publish ng false news. Wala pa pong internet noon, wala pang social media. Nasa ano po yan, Revised Penal Code, nasa Article 154, no? Sabi doon, any person who by means of printing, lithography, or any other means of publication shall publish or cause to be published as news any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Yung pong phrase na sinasabing any other means of publication, ito po including the internet now and social media. Okay, so ito po, anything that you publish na false, no? Or part of this information, it is punishable by law. And hindi lang po criminal yan, meron pang accompanying penalty. Ang penalty po ngayon, umaabot po ng up to 400,000 pesos at ang imprisonment anywhere from 6 months to 10 years. Okay? So, yun lang po. Hihingi na po natin ng closing statement ang ating mga panauhin ngayong araw na to, starting with Miss Maria Lourdes Lu Fedelan. Hello, magandang umaga ulit. Maraming salamat sa pag-imbita dito sa akin, no, upang mailatag kong aking mga plataforma din, no, regarding sa mga aking mga or sectoral, no, sector. So, naway sana suportahan kami ng aming team. Una kay Jana, totoong nagsiservisyo sa aming bayan, ganun din ang aming mga kasamahan sa konsehal, ang 2 distrito lang naman kami. Naway sana suportahan kami at wala tayong siraan, kaya nga tayo ay unity. Gusto namin ay magkaisa ang bawat isa sa amin, ang bawat partido, magkaisa. Hangad ko ang kapayapaan na eleksyon sa darating na Mayo 9. Maraming salamat, Miss Maria Lourdes Lu Fedelan. At ngayon naman po, itong nasa kaliwa ko, Mr. Joseph Kadsawan. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako ay nagpapasalamat kay Sir Al Tangkol for inviting PJPM and sa mga media, kay Boss Alan, kay Boss Jenny, and Boss Larry. Sisigilan kita, ngayon lang pala akong maninuhil after election. Huli kong ninong, pwede ba? Maraming salamat sa inyo mga media, and Boss Jonathan, maraming salamat sa invitation mo. Okay, Mr. Joseph Kadsawan of FPJPM. At ngayon naman yung accidental guest natin, ano? Hindi natin ine-expect to. Senator Lorenzo Larry Gadon. Closing.
Maraming salamat na ako ay pinayagan na mag-gate crush dito. Naalala ko lang na meron nga palang forum si Attorney Al kapag Friday, and I thought sa ibang lugar. So, actually, mas maganda tong lugar na to, mas tahimik kaysa doon sa dati na maraming nakakapasok, no? And maraming salamat din sa inyong pakikipag talakayan sa akin doon sa aking issues na nabanggit. Kaya maraming salamat, Attorney. Good luck dito sa iyong bagong media forum. Okay, maraming salamat, Senator Lorenzo Larry G. Gadon. Salamat din sa ating mga media partners na nagpunta ngayon. Hindi ko po kayo napasalamatan ng individual kasi hindi po ibinigay sa akin ni Jimmy ang listahan ng mga media. Anyway, thank you Mr. Jonathan Villarasa, ang ating media coordinator. Of course, Mr. Jimmy Mendoza. Hindi na, natapos na eh. Nagpapasalamat na ako. Okay? Maraming salamat din dito sa B Hotel sa napakagandang venue na ibinigay sa atin. Ito na po ang permanenteng tahanan ng Diretsahang Pananaw. Okay? B Hotel, Quezon City is now the permanent home of Diretsahang Pananaw. And sa susunod na linggo po, doon po tayo sa 3rd floor Intramuros room of B Hotel. Mas malaki po yun. Ito lang po kasi may nakasabay tayong nagpa-advance schedule dun sa Intramuros room. So, starting next week po, Intramuros room of B Hotel. Maraming salamat sa B Hotel. So, hanggang dito na lang po ang ating media forum for today. Enjoy the overflowing coffee. And of course, merong breakfast, ano? Merong breakfast, no? So, siguro dapat, Jimmy, pag yung Q&A na ng media, no? Pag yung sila na nagtatanong, serve the breakfast. Para hindi sila magtanong. Ayun, okay, so yan mga kaibigan, natunghayan natin yung ginawang forum ng Diretsahang Pananaw na kung saan ay naging host nga doon si Attorney Al Bitangcol. At kita niyo naman, yung mga naging guest natin doon po, talaga namang mga mahuhusay, ano? At tulad na lang doon si Attorney Larry Gadon, at siya isang senatorial aspirant, at siyempre si Sir Joseph Kadsawan ng FPJ-PM o FPJ President Movement. At kung saan nakita nyo, nilinaw niya na wala silang kaugnayan nitong grupo, no, nung artista na nakasama naman din ni FPJ nung nabubuhay pa si FPJ na si Res Cortez. No? At siguro parang may iringan din siguro, no. At ganyan din si Councilor Lou Pedelan ng Luzon na Sawa, kung saan sinabi niya na kinakailangan pagka sila naupo ay magkakandak sila na isang seminar sa mga maagang mga nag-asawa na mga kababaihan at yung mga para sa early pregnancy, no? Para naman magkaroon ng hindi yung bata pa lang ay anak na ng anak, no? So with that, maganda yon dahil sa totoo lang ngayon po ang mga bata maaga nag-aasawa. Kapag maaga nag-asawa, anak ng anak. At pag nag-anak ng anak, ang takbo naman din sa magulang. Yung iba naman, wala rin ikabuhay dahil mga bata pa, nangyayari tuloy ngayon, gumagawa ngayon ng masama. So yun, at si Attorney Larry Gadon naman, at yun, pinagtanggol niya rin itong kampo ni Senador Bongbong Marcos na ngayon tumatakbong presidente ng bansa, na tungkol doon sa mga sinasabing mga taxes, etc., no? Na kasi hindi na nagbabayad. Actually, alam ko, na-dismiss na rin talaga yung kaso na yun. No? At iba pang kaso na sinampa ng mga kalaban nito si Senador Bongbong Marcos. Wala talagang gano'n naman ang politika. Magbabatuhan ng putik sa mukha, etc., etc., dudurugin ang kalaban hanggat madudurog. Yun nga lang, siyempre, kailangan, sabi nga kahit sa korte, no witness, no evidence, no case. Okay, sa mga kaibigan, bago tayo tuloy ang magpaalam, abay si Bro Enteng Diaz nakahabol ng panonood, no? Agedi si Ma'am Perejano
no? At si Estel Pumaman, no, ng Malolos, Bulacan, yung kumpare kong simpatiko na asawa ng kumaring Chris Torres ko dyan sa Malolos, Bulacan, na malapit nang umalis papuntang aboard. At si Agila Magas Gakusana, yung ating host ng programang Agila sa Bagong Milenyo, no, tuwing araw po ng linggo, alas 2 o alas 3 ng hapon, at ito po isang public service program. Okay, at maraming salamat din muli kina Bambo Garcia ng Tugatog, Malabon, yung ating kabatchmate na si Teresita Watroque ng Baritan, Malabon, at ganyan si Kuya Michael Dautil ng Agusan del Sur, at ganyan si Pep Messina, at syempre yung kanya mga kasama sa trabaho na sina Charm, Misty Badet, Judy Chai, at PJ ng Wanchoong and Company. At si Sister Sainer Kudal Asuncion ng Lawag City dyan sa Ilocos Norte. Maraming salamat siya, Sister. At si paring Lito Canites ng Barangay Lungos dyan sa Malabon. Maraming salamat, paring Tolits. At syempre yung mga katropa nating LMT, sina Sir Romel Martinez, Miss Jackie Lagpao Adahar, Ma'am Linda Villagonza, Sir Sam Bermesto, Sir Haji Crespo, Doc Jojo Revilla, at si Sir Joselito Reyes. Yan po ang grupo nila ng mga LMT o Licensed Massage Therapist. Nanonood pala si Maring Chris Torres, dalawa sila ni paring Leo King. At yan din sa ating kaagila na si Kuya Ricky Del Rosario, na miyembro din po ng Malabon PNP. Maraming salamat. At si Michael, no? Atin din kuya. Pa-shoutout daw sa mga taga SC Medical at NMC Medical. At siyempre si Ma'am Agatha Sanchez, ang presidente po ng Dasolo International, Dasolo Perez International corporate, hindi ko na naalala, ang hirap tandaan. Haba kasi, basta yung solo parents po na international in the Philippines Incorporated ba? Ma'am Agatha, pasensya na hindi ko matandaan eh. At si Bro Enteng Diaz, maraming salamat. Si Perejano, si Kaagila Magas Gakusana, maraming salamat sa inyo. At muli po mga kaibigan, sa oras na alas 6:32 ng gabi Philippine Standard Time, ay muli magpapaalam muna kami ni Joshua Sumulat Baltao, at muli po kami magbabalik bukas naman para sa aming Dalaw Barangay. At siyempre po sa araw ng linggo, si Agila Magas Gakusana sa kanyang programang Agila ng Bagong Milenyo. Muli po ako nyo naging kasama, kajaming, kabarangay, kakosa, katropa, dito po sa programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. Ako po yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Ikaw ba stress? O may dinaramdam? O gulong-gulo na talaga isip mo? Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ko sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po kung Sabado po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, wag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi.
Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a pauper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapaghatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyong natunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Ka-Agila Magas Gapusana sa programang Agila sa Bagong Milenyo. At kung kayo may mga sumbong at mga reklamo, mag-chat, tumawag at mag-text sa Millennial Online TV upang ating solusyonan ang inyong mga problema. I-type lang sa inyong mga cellphone ang Millennial Online TV
upang inyong mapanood ang lahat ng programa sa Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo mga katropa? Nood na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, ewas ang sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawag mo'y tagumpay na nag-iinip, ang bituin at araw niya kailan pamali mag-iinip. Lumanang araw ng waragin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, at mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.